Madaling magmukhang sobrang ganda ang mga produktong nasa TV, pero habang ang ilan ay tumutupad sa pangako nila, may iba namang may panganib o paglabag sa patent na nalalaman lang kalaunan. Hindi maiwasan na uuwi ito sa mga kasong pwedeng magdulot ng milyong-milyong gastos sa kumpanya. Ito ang 10 produkto na nakikita sa TV na nagkaroon ng malalaking kaso. Numero 10. Talabrands Bunch of Balloons. Tuwing may matagumpay na produkto na inilalabas sa merkado, kadalasan ay sandali lang bago may sumubok na kopyahin ito imbes na gumawa ng sarili nilang orihinal na ideya. Noong 2014, inilabas ang Bunch of Balloons, produkto ng Zuru Toys, at ito ang nangyari. Ang makabagong produktong ito ay nagpapadali para sa kahit sino na makapagpuno ng 100 lobo sa loob lamang ng 1 minuto. Kinakabit ang pre-assembled na tangkay ng mga lobo sa gripo o hose, kaya sabay-sabay na pupuno ang 100 lobo. Pagkatapos, kusa silang humihiwalay at nagsasara. Ang laruan na ito ay nakakaaliw sa mga bata na matagal, kaya mabilis itong sumikat sa mga mamimili. Pero gaya ng dati, napansin ni Zuru na kinopya ni Talabrand ang kanilang patent, kaya nagkaroon ng kaso sa korte. Noong Hunyo ng taon na yon, naglabas ang isang hukom ng paunang injunction laban sa Bed Bath & Beyond na nagbebenta ng bersyon ng Talabrand ng Bunch of Balloons na tinawag na Balloon Bonanza na malamang ay di alam na kay Zuru ang patent. Naglabas din si Talabrand ng 2 produktong lumabag sa patent, Battle Balloons at Easy Einstein. Tumigil ang 3 produkto ng 3 taon dahil sa kautusan at nauwi ito sa paglilitis. Sa mga pagdinig na ito, natuklasan na si Talabrand at ilang mga tindahan na nagbebenta ng kanilang produkto ay sinadyang lumabag sa mga restriksyon ng patent at sa kabila ng ilang apela ni Talabrand, natalo sila sa kaso. Tinukoy ng hukom na kinuha lang ni Talabrand ang disenyo ng Zuru at binago lang ang itsura para mapalayo sa orihinal. Ito ay isang lantad na gawin at gaya ng inaasahan, inutusan si Talabrand na magbayad ng danyos na umaabot sa $12.3 milyong. 11 milyong dolyar ang iginawad para sa nawalang kita, 2 milyon para sa makatwirang royalty at 67,000 para sa dagdag na paglabag ng retailers. Kaya isa ito sa pinakamahal na pagkakamali ng kumpanya. Bilang siyam. Tuwing nagre-rehistro tayo para sa isang online na serbisyo o bumibili ng mga produkto online, pinapayuhan tayong basahin ng mabuti ang maliliit na letra dahil may ilang mapagsamantalang kumpanya na sadyang naniningil lang sobra sa kanilang mga customer kumikita ng malaki sa proseso. Sa totoo lang, karamihan sa atin ay hindi talaga binabasa ang maliliit na letra dahil karamihan ng mga kumpanya ay sumusunod naman sa batas. Pero hindi ito nangyari sa Guthy-Renker noong 2017 nang gumawa sila ng isang malaking pagkakamali na nagdulot ng pagkalugi ng milyon-milyong dolyar sa kumpanya. Ang Guthy-Renker ay isa sa pinakamalalaking direct marketing na kumpanya sa buong mundo. At noong taon na yon, kinontrata sila para magbenta ng mga produkto mula sa mga brand na Proactive at Ren, particular ang kanilang gamot sa acne at mga produkto para sa pag-aalaga ng buhok. Dahil gawa ito ng kilalang kumpanya, mabilis na benta ang mga produkto, ngunit ilang buwan matapos ilabas, nagreklamo ang mga customer na naloko sila ng Guthy-Renker. Sinabi nila na ang akala nila ay isang set lang ng produkto ang nabili nila sa isang takdang presyo, pero hindi pala yon ang totoong nangyari. Kinabukasan, na-charge ulit ang card nila at huling ipinadala ang parehong produkto sa address nila. Pareho rin nangyari ito sa Proactive at Ren na mga produkto, kaya nag-imbestiga sila. Nadiskubre na itinago ng kumpanya ang auto-renewal sa order form, kaya di namamalayan ng customer na pumayag sila sa buwan ng renewal. Ang kanilang pinaghirapang pera ay kinukuha mula sa kanilang mga bank account sa pagtatapos ng bawat buwan kahit hindi sila sinabihan na mangyayari ito. May kasong isinampa para sa mga customers sa California na bumili ng Proactive at lumabas na ang katotohanan. Nalaman ng korte na hindi maayos na ipinaalam ni Guthy-Renker ang auto-renewal at continuous service terms, kaya inutusan silang magbayad ng 15.2 milyon sa cash at product voucher. Noong 2019, isinampa ang pangalawang kaso dahil sa patuloy na reklamo at isang government task force ang nag-imbestiga. Muling napatunayan totoo ang mga paratang at kinailangang magbayad ng kumpanya ng 8.5 milyong dolyar dahil sa isang kasunduang areglo. Kasama rito ang 1.2 milyong dolyar bilang civil penalties at 7.3 milyong dolyar para sa consumer restitution dahil sa mapanlinlang na pagkilos sa mga consumer na maling nagtiwala na sila ay nasa mabuting kamay. Dahil dito, binago ang mga patakaran para matiyak na ang sinumang customer ng Guthy-Renker na bumibili online ay lubos na naaabisuhan tungkol sa anumang auto-renewal at mga umuulit na subscription na inaalok.
Numero 8. Ang Tommy Copper ay kilalang brand ng sports apparel at wearable wellness products gaya ng compression sleeves, braces, posture support shirts at ortho recovery na sapatos at guantes. Ang nagpapatingkad sa brand ay ang Copper Fit na damit na may halong tanso at zinc na ayon sa kumpanya pumipigil sa mikrobayo na sanhi ng amoy sa damit. Ang 4D stretch na tala ay dapat magbigay ng komportabling compression sa matagal na paggamit habang nag-e-enjoy sa paboritong sport o aktibidad. Bagamat hindi agad naniwala ang lahat, marami ang naniwalang ito ang produktong kailangan nila kaya agad itong naging mabenta. Noong 2022, nagsampa ng class action lawsuit laban sa Copperfit ang isang lalaking si Vincent Pucciarelli. Sa reklamo niya, sinabi niyang ang kumpanya ay nagangkin na ang mga damit at accessories nila ay nakakatulong sa pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pero marami ang nag-feedback na hindi ito totoo. Walang epekto ang Copperfit sa physical nila at pakiramdam nilang nagbayad sila ng mataas na presyo para sa produktong hindi tumupad sa mga pangako nito. Kadalasang bumibili ang mga customer matapos makita ang produkto sa TV ads, pero pwede ring mabili ang mga damit sa ilang tindahan. Kasama rito ang Dick's Sporting Goods, Rite Aid, Target, Walgreens, Walmart at CVS. Mabibili rin ang mga ito online sa pamamagitan ng Amazon o sa sariling website ng Copperfit. Bago lumabas ang mga isyum ito, inendorso ng dating NFL stars na sina Brett Favre, Jerry Rice at aktres na si Gwyneth Paltrow ang mga produkto. Sa mga pagdinig sa korte, nabunyag na ang tanso na inilagay sa mga produktong ito ay hindi kailanman nasisipsip ng katawan ng gumagamit at kahit na mangyari pa ito, wala rin itong maibibigay na anumang ginhawa o benepisyong pangkalusugan. Ang compression na damit ay may coenzyme Q10 na ayon sa Copperfit na sisipsip ng katawan at nakakatulong sa detoxification. Napatunayan ding mali ito, kaya nagalit ang mga customer. Noong 2011 hanggang 2014, nakabenta ang kumpanya ng $87 milyong ng mga produktong ito at tinatasan ng korte na ibalik nila ang bahagi ng halagang iyon. Inutusan ng Copperfit na magbayad ng $1.35 milyong dahil sa maling pahayag tungkol sa kanilang mga produkto, $750,000 dito ay para ayusin ang class action lawsuit laban sa kanila. Numero 7. Nakakabahala kapag may produktong nakakasama sa gumagamit gaya na nangyari sa Power Pressure Cooker XL. Ang produktong nito sa TV ay isang electric multi-cooker mula sa TriStar Products. Ang cooker ay may 6 at 8 quart na laki at may one-touch setting para sa iba't ibang karne gaya ng manok, baka at baboy na nagbibigay ng bagong kaginhawaan sa mga customer. Sabi nila ang inner pot ay non-stick at tatanggal, pwedeng hugasan at safe sa dishwasher. Ibig sabihin nito, maaring isir muna ang karne bago ilagay sa pressure cooker na tinitiyak na mananatiling malasa at makatas ito sa loob. Ang takip ay pwedeng i-lock at dinisenyong maglabas ng pressure kapag mali ang pagkakasara. Mahalaga ang tampok na ito dahil seryoso ang aksidenteng dulot ng pressure cooker. Ang takip ay maaari ring buksan lamang kapag nawala na ang lahat ng pressure sa loob na nagdadagdag pa ng isa pang kinakailangang safety feature. Dahil sa mga pangakong ito, mabilis na nabenta ang cooker. Pero noong 2017, 6 na customer ang nagsampa ng kaso sa TriStar Products, sinasabing depektibo at delikado ang power pressure cooker. Sa reklamo sa Philadelphia, sinabi ng 6 na nagreklamo na sumabog ang kanilang pressure cooker at nagtamo sila ng grabing pinsala mula sa kumukulong likido. Sinabi nilang sinunod nila lahat ng tagubilin at ang pagsabog ay dahil sa pagkabigo ng isang safety feature ng cooker. Makalipas sa nilang panahon, 16 na tao pa ang nagsampa ng kaso laban sa TriStar, sinasabing may mali sa disenyo ng cooker at nasunog din sila dahil sa aberya ng kanilang lutuan. Nangyari ang karamihan ng insidente nang biglang lumipad ang takip ng palayok habang mataas ang presyon. Dahil dito, inakusahan nila ang TriStar ng maling pahayag at mapandinlan na pagmemerkado tungkol sa kaligtasan ng cooker. Binalewala ng kumpanya ang mga dating reklamo at inutusan silang bayaran ng credit ang mga naapektuang customer, pati $1.78 milyong bilang bayad sa mga abogado. Numero 6. Mahirap na magkahanap ng bagong Ab Circle Pro sa mga tindahan ngayon dahil nasangkot ito sa class action lawsuit noong 2012 na nag-utos sa kumpanyang nag-market nito na magbayad ng $1 milyong na refund sa mga customer. Ang Ab Circle Pro ay gamit sa bahay para palakasin ang abs at core. Ayon sa Fitness Brands Incorporated at Fitness Brands International Incorporated, pinapagana nito ang itaas, ibaba ng abs at oblique na kalamnan.
Ibinenta ang produkto sa pamamagitan ng as seen on TV marketing at sa una ay mukhang patok ito sa mga customer nang mabilis na nagsimulang mabenta ang mga unit. Natapos ito nang mapatunay ang sobrang pahayag ng kumpanya tungkol sa pagbabawas ng timbang at pagpapalakas ng kalamnan. Sa mga patalastas sa TV na umere ng 10,000 beses sa loob lang ng isang taon, ipinahayag na ang paggamit ng Ab Circle Pro ay magpapapayat ng hanggang 10 libra sa loob lang ng 2 linggo basta't gagamitin ang makina ng hindi bababa sa 3 minuto bawat araw. Dahil sa mga pahayag na ito, nagbayad ang mga customer ng $200 hanggang $250 bawat unit at inasahan nilang makikita ang resulta sa loob ng unang 2 linggo. Ngunit sila ay nabigo ng matuklasan nilang pawang kasinungalingan ang mga pahayag. Si Jennifer Nicole Lee, tagapagpakilala ng Patalastas, ay nagsabing pumayat siya ng 80 libra gamit ang AB Circle Pro pero pinaniniwala ang pinalaki niya ang kanyang mga numero. Inutusan siyang wag na muling magpahayag na nakatulong sa pagbabawas ng timbang ang makina at mag-refund sa sinumang customer na humiling ito matapos malinlang na bumili ng produkto. Bilang resulta, inutusan ang fitness brands na magbayad ng $1.2 milyong bilang settlement, habang ang Direct Holdings Americas Incorporated, Direct Entertainment Media Group Incorporated at Reader's Digest ay nagbayad ng $13.8 milyong. Hindi pa ito ang katapusan ng kaso. Dayunpaman, dahil kailangan pa rin ng kumpanya na magbigay ng refund sa kanilang mga customer at tinatayang umabot sa mahigit $25 milyong ang kanilang kabuuang binayaran. Kasunod ng kasong ito, pinaalalahanan ng mga mamimili na maingat na suriin ang mga pahayag sa patalastas lalo na pagdating sa mga gamit pang ehersisyo at i-report ang anumang katulad na issue sa iba pang mapanlinlang na produkto. Ikalima. Karaniwang mabenta ang mga produktong pampapayat dahil milyon-milyong tao sa buong mundo ang naniniwalang sila ay sobra sa timbang at na makakatulong ang ganitong produkto para maabot ang kanilang ideal na timbang. Ngunit hindi ito palaging totoo. Maring maging masamang ideya ang paggamit ng alinman sa mga produktong ito nang hindi muna nagsasaliksik ng mabuti at higit sa lahat, kumukonsulta muna sa doktor bago uminom ng anumang suplemento na nangangakong magbabawas ng ilang sentimetro sa katawan. Noong kalagitnaan ng dekada 2000, naging sentro ng industriya ng dietary supplement ang Hoodia gordonii, isang dessert succulent na dating gamit ng mga katutubo laban sa gutom. Ginamit ng maraming kumpanya ang diumano'y katangiang pampapayat ng halaman sa mga produkto na ipinatalastas bilang madaling paraan ng pagbawas ng timbang dahil nililinlan daw nito ang utak na parang busog ka pa. Ipinagmamalaki nilang kahit sino raw ay pwedeng magbawas ng 1 hanggang 2,000 calorie araw-araw at sinasabi pang clinical at siyentipikong napatunayan ang mga produkto na hindi naman totoo. Bukod pa rito, naglabas sila ng mapanirang pahayag na ang mga produktong ito ay maaaring gamitin bilang epektibong lunas laban sa labis na katabaan nang hindi kinakailangang sumailalim ang gumagamit sa mahigpit o restriktibong dieta. Para ipaliwanag ito, sinabi ng nagmemerkado na ang mga halaman ay may taglay na partikular na molekula na tinatawag na P50 ay 7. Ayon sa kanila, ito raw ay direktang nakikipag-ugnayan sa bahagi ng otak na kumukontrol sa gana sa pagkain, ang hypothalamus. Ginawa ang mga pahayag na ito kahit walang ebidensya ng bisa, kaya noong 2009 na desisyon ng Federal Trade Commission na higpitan ng aksyon laban sa nagmemerkado ng suplementong ito. Kinasuhan sila sa paggawa ng mapanlinlang at walang basehang pahayag ukol sa benepisyo sa kalusugan at paglabas ng mapanlinlang na patalastas na sinamahan ng maling materyales bilang patunay. Nutraceutical International LLC at Stella Labs LLC ay isinama sa kasong isinampa kasama ang 4 na individual, sina David J. Romero, Deborah B. Vickery, Craig Payton, at Zoltan Flavini na kumakatawan sa mga kumpanyang ito sa kani-kanilang kapasidad. Bawal kay Romero at sa kanyang mga kumpanya ang magpahayag tungkol sa pagbaba ng timbang gamit ang Hoodia gordonii at inutusan siyang isuko ang bakasyonan niya sa Vermont o pagmultahin ng $22,500,000. Nakumpiska na ang mga ari-arian ni Payton sa isang hindi kaugnay na kaso at inutusan si Vickery na magbayad ng $4 milyong nang mapatunayan nagsinungaling siya tungkol sa kakayahan niyang magbayad ng hatol. Ika-4. Hindi inaasahan na ang simpleng air purifier ay magdudulot ng malaking class action lawsuit, pero ito ang nangyari sa kaso ng Ionic Breeze Quadra Air Purifier na ibinenta ng Sharper Image Corp hanggang 2007. Ipinakilala ang produkto noong unang bahagi ng 2000 at dahil walang ventilador o filter, sinabi ng kumpanya na ganap itong tahimik at hindi nangangailangan ng ganong pag-aalaga. Sinabi rin nila na gamit nito ang Zen Ion Effect na gumagamit ng electronic propulsion para i-charge ang mga molekula ng hangin at lumika ng paikot na simoy sa anumang silid. May electrostatic precipitator sa unit na naglalabas ng negatibong ions na ayon sa kumpanya ay nagpapakuryente sa alikabok, balakubak ng hayop at pollen.
Ang mga particle ay naakit ng magnetiko sa positibong na charge na stainless steel plates, kaya nalilinis at nasasariwa ang hangin sa silid. Naging napakapopular ng unit ng ito ay ianunsyo sa telebisyon, ngunit hindi nagtagal, nagsimulang magreklamo ang mga customer. Isang lalaki ang nagsabing gumastos siya ng daan-daang dolyar sa purifier para mabawasan ang alikabok at pollen sa bahay niya. Pagkalipalipas ng ilang araw ng paggamit, napansin niyang walang laman ng collection plate at walang pagbabago sa kalidad ng hangin sa bahay. Itinanggi ng Sharper Image ang paratang at sinabing napatunayan na ng siyensiya ang kanilang produkto. Nang dumami ang nagreklamong customer, naging malinaw na may problema sa Ionic Breeze Quadra Air Purifier. Iminungkahi ang kasunduang magbigay ang kumpanya ng merchandise credit na nagkakahalaga ng $19 sa bawat isa sa tinatayan 3.2 milyong apektadong customer. Ang credit voucher ay magagamit lang pambili ng ibang produkto ng Sharper Image at kailangang magamit sa loob ng 1 taon mula ibigay. Pwede ring bumili ang mga customer ng grill attachment para sa purifier sa halagang $7 mula sa dating presyo na $40. Inutusan ang Sharper Image na magbayad ng $1.8 milyon para sa abogado at bagamat di alam ang kabuuang halaga, tinatayang ilang milyon ang inabot ng kasunduan para sa kumpanya. Numero 3. Ilang produktong as seen on TV ay nauwi hindi lang sa $1 milyong na kaso, kundi minsan mas malala pa, tulad ng kaso laban kay Kevin Trudeau, kilalang infomercial salesman ng alternatibong medisina. Ipinagmamalaki niya ang ilang estratehiya sa pagpapapayat at madalas magbigay ng payo sa pananalapi gamit ang kanyang marketing empire. Noong 2007, naglabas siya ng librong The Weight Loss Cure They Don't Want You to Know About. Sa librong iyon, iginiit ni Trudeau na maaring sumali ang mga mambabasa sa isang madaling programa sa pagpapapayat kung saan maaari silang kumain ng kahit anong gusto nila at hindi na kailangan mag-ehersisyo. Kailangan nilang kumain ng 500 calories lang kada araw habang tinuturukan ng sarili ng particular na hormone. Ipinakita niya ang hormone bilang milagro para permanenteng pumayat ng walang effort, pero mas komplikado at delikado ito sa totoo lang. Nagulat ang mga taong bumili ng libro nang matuklasan nilang may mga tagubili nito kung anong mga pagkain ang dapat kainin, gaano karami ang pinapayagan bawat araw, at ang pinaka-nakakagulat sa lahat na ang plano ay may kasamang ehersisyo na tuwirang sumasalungat sa mga sinabi niya sa kanyang mga infomercial. Noong 2008, muling napasama sa gulo sa batas si Trudeau dahil sa kanyang milagrosong lunas sa pagpapapayat nang mapatunayan na siya ay sangkot sa maling pag-aanunsyo na maaaring magdulot ng malubhang pagkakasakit o mas malala pa sa isang tao. Inutusan siyang magbayad ng higit sa $37 milyong dahil nilabag niya ang isang kasunduang utos na ibinigay noong 2004. Matapos niyan maling sabihing ang Coral Calcium Supreme ay nakagagamot ng kanser, sakit sa puso, high blood at iba pang karamdaman. Hindi iyon ang huling beses na siya ay humarap sa korte. Noong 2014, siya ay hinatulan ng 10 taon sa kulungan dahil sa panlilinlang kung saan sinabi ng hukom na si Trudeau ay tuso hanggang sa kaibuturan at ginamit pa ang social security number ng sarili niyang ina para magsagawa ng panluloko sa isang pagkakataon. Sa panahong ito, 50 taong gulang na siya at natuklasan na matagal na siyang gumagawa ng panlilinlang. Mula pa noong siya ay nasa 20 taong gulang, sinasamantala ang bawat pagkakataon para lukohin ang mga tao at kunin ang kanilang pinaghirapang pera. Iginit ni Trudeau na inuusig siya ng US government, ngunit hindi siya pinakinggan at pinalaya lang matapos halos 8 taon ng sentensya. Pangalawa. Pamilyar ang mga nagtrabaho sa serbisyo sa salitang upselling. Legal itong paraan ng pagtatanong sa customer kung gusto nilang magdagdag ng item sa order at pwede silang tumanggap o tumanggi. May ilang kumpanya na gumagamit ng taktikang ito sa mapanlinlang na paraan, gaya ng makikita sa kaso laban sa Ontel Products Corporation na nagsimula noong 2020. Inakusahan ng kumpanya ng bait-and-switch tactics para i-upsell ang kanilang mga produktong as seen on TV na nagresulta sa hindi patas na pananamantala sa customers. Ganito ang operasyon ng bait-and-switch scheme. Naglalabas ang negosyo ng isang patalastas para sa isang particular na produkto sa napakababang presyo. Ilan sa mga produkto ay pinalalabas na premium o napakaganda para maakit ang mas maraming customer hanggat maaari. Kapag may gustong bumili, madalas sabihing sold out, may sira, o hindi sulit ang produkto kahit hindi totoo. Pinipilit silang bumili ng mas mahal na produkto at madalas may mga nakatagong bayarin kaya mas malaki ang gastos ng customer kaysa inaasahan. Noong Setyembre 20 natuklasang gumagamit ng taktikang ito ang mga produkto ng Ontel kaya nagsampa ng class action lawsuit laban sa kanila. Ginawa ito ng mga customer na bumili ng produkto ng kumpanya tulad ng Micro Mechanic, Huggle Hoodie, Magic Pad, Piggy Pop,
Arctic Hair Ultra, Chill Chest, Dust Daddy, Thermopulse Relief Wrap, at Miracle Teeth Whitener. Sa kaso sa korte, sinabi na gumamit ng malabo at nakafalitong pananalita ang mga nagbebenta ng Montel para lokohin ang mga customer na sumali sa promosyon at bumili ng di nila kailangan. Hindi nila inilathala ang bilang ng produkto. Siningil ang insurance ng walang pahintulot at maling sinabing may 60-day money-back guarantee. Hindi rin nila sinabi na hindi na ibabalik ang processing, shipping at handling fees kapag may return. Kaya maraming customer ang gumastos ng mas malaki kaysa inaasahan. Si Paul Martin, ang pangunahing nagreklamo, ay nakatanggap ng hindi isiniwalat na cash settlement habang napilitang magbayad ang Montel ng halos $100,000 sa legal fees. Noong 25, may kasong nauwi sa pagbabayad ng hanggang $27.6 na bilyong dahil sa panlililang kung saan niloko ng mga nagkasala ang mga customer na bumili ng di kailangan na produkto. Numero 1. May mga manloloko na hindi pinagbabayad ng malalaking halaga sa kanilang mga biktima kundi pinipilit na patawarin ang milyon-milyong dolyar na utang na sinasabing utang daw sa kanila gaya ng kaso laban sa Psychic Readers Network ni Miss Cleo. Sumikat ang serbisyong ito sa US noong huling bahagi ng dekada 90. Iniharap ito ni Miss Cleo, isang nagpakilalang Jamaican shaman na nagsabing nahuhulaan niya ang hinaharap gamit ang tarot cards. Sa buong huling bahagi ng Siyam Napuds at unang bahagi ng 2,000 walang tigil, na ipinapalabas sa late-night TV ang mga infomercial mula sa serbisyo ni Miss Cleo, pero ipinapakita rin ang mga infomercial na ito sa araw. Dito, sinabi ni Miss Cleo na maaring tumawag ang mga manonood sa isang 800 na numero para makatanggap ng libreng 3 minutong pagbabasa at sasabihin sa kanila ang kanilang hinaharap. Hindi niya nabanggit na kapag lampas 3 minuto sa linya, otomatikong ililipat ang tao sa premium pay-per-call na linya na may bayad na $5 kada minuto. Naalaman din na si Miss Cleo na tunay na pangalan ay Yore Del Harris ay hindi pala mula sa Jamaica. Ipinanganak siya sa Los Angeles at gumamit lang ng peking Jamaican accent at turban para kumbinsihin ng mga tao na may psychic siyang kakayahan. Ang tanyag niyang catchphrase na "Call me now" ay naging epektibo dahil libo-libo ang tumawag sa libreng linya. Pero nagulat sila nang dumating ang bill nila sa pagtatapos ng buwan. Dahil dito, maraming reklamo ang natanggap. At noong 2002, inimbestigahan ng Federal Trade Commission si Miss Cleo at nabunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan at ang mapanlinlang niyang mga gawain sa negosyo. Noong 2002, kinasuhan ng Psychic Readers Network na gumawa at nagpatakbo ng mga infomercial at hotline ni Miss Cleo dahil sa mapanlinlang na pag-aanunsyo, paniningil at agresibong panlilinlang sa pangungulekta. Sa panahon ng investigasyon, natuklasan na niloko ng network ang mga tumatawag at umabot sa halos $1 bilyong ang kanilang nakuha at inutusan ng network na patawarin ang humigit kumulang $500 milyong na utang ng mga consumer. Noong 2022, itinampok ang buhay ni Miss Cleo sa dokumentaryong Call Me Miss Cleo at permanenteng ipinagbawal sa Psychic Readers Network ang pagbebenta ng mga serbisyong pay-per-call.